parinigan ng mga sosyal. Sabi niya, small eggplant issues. Totoo kaya yun? Ang laking insulto nun para sa isang lalaki, ha? Easy to feel small in such a big cave. Kakahiya kayong dalawa, isipin nyo na may anak kayo. Huwag mo nang i-defend yung kajutayan mo. Naniniwala ako baka jutay lang talaga. A huge cave for you only after you told me to explore. Aba, na-explore na pala niya ang huge cave. May isang fan, si Morissette, na sobrang toxic. Niratrat ni Mel de Guia ang mga fans. Talagang dinamay niya dito si Morissette. Ang toxic talaga ng mga fans ni Mori. Pinapatulan mo ang mga taong mas mababa sa'yo. Wala namang kabash-bash. Bakit kailangan i-bash ng gano'n na? Ano ba yun? Napaka-toxic niya talaga. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart. What's up mga kasawsawera at kasawsawera? Nandito na naman ang iyong pinakamaganda, pinaka-sexy, pinaka-honest na sawsawera ng taon. Walang iba kundi, sino pa ba? Edi ako, RRNGKs, na maghahatid ulit sa inyo ng panibago na naman ninyong sasawsawan. Siyempre, huwag natin kalimutan natin mga chismoso at chismosa saan mang sulok ng mundo dahil para sa inyo to. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Ang una nating sasawsawan ay walang iba kundi parinigan ng mga sosyal, ng mga elite at hindi tayo kasali dyan. Pero makikisawsaw tayo para naman ma-feel natin na elite din tayo. Walang iba kundi si Maggie Wilson, Victor Consuji, at si Tim Connor na sobrang gwapo. Naintriga ang maraming mga netizens sa story ng real estate magnate na si Victor Consuji nitong Martes, October 18, tungkol sa Big Cave. Grabe. Naniniwala ang mga netizens na ito ang sagot ni Victor sa patama at nakakaintrigang hashtag ng strange wife nitong si Maggie Wilson noong October 14. Sabi niya kasi, small, tapos merong emojis ng eggplant issues. Diba? Grabe. Totoo kaya yun? Alam mo, habang binabasa ko yun, natatawa talaga ako. Ang laking insulto nun para sa isang lalaki, ha? Kaya naman siguro sumagot din to si Victor ng Big Cave. Grabe naman sa Big Cave. Pero hindi natin alam kung pertaining to Maggie Wilson nga ba yung huge cave na yon. And then itong small eggplant issues is pertaining to Victor Consuji. Pero syempre, alam niyo naman tayo mga marites, tayo mga sawsawera, chismoso. Alam naman natin na sila lang man yung nagpaparinigan na yan. Huwag nila tayong linlangin. Sila yan. Nakakatawa pa tong hashtag ni Victor. Oh. Sabi niya, easy to feel small in such a big cave. So kasi, di ba sabi nga ni Maggie, small eggplant issues. Tapos sumagot siya ng, easy to feel small in such a big cave. So, kapag malaki nga naman daw yung cave mo, magmumukhang maliit talaga kung ano man yung papasok dun sa kuweba na yon kasi nga, masyadong malaki yung cave. Yun yung sinasabi nila. Oo nga, nakita ko naman sa picture talaga, ang laki talaga ng cave. Ang laki talaga ng lusutan, ng pasukan, ng butas ng cave. So, ang laki nga. At dahil dyan, ito naman si Tim Connor nakisali. Sabi niya, a huge cave for you only after you told me to explore. Aba, ang taray ni Tim Connor, na-explore na pala niya ang huge cave. Naligaw kaya siya? Or natagpuan niya kaya yung dapat matagpuan sa huge cave na yan? Ano kaya ang meron sa huge cave na yan? May ginto ba dito? Merong diamonds? Kasi di ba sa mga cave, di ba may mga nagtatagong mga treasure, di ba, natawagin? Baka may mga pearly shells, baka dyan nagtatago yung Yamashita gold. Charot. So ito, sabi ng kasawsawerang, tanakorn ka, Maggie, we need proof. Send eggplant pic of Victor here. Now na! Oo nga, we need proof. Talaga, gusto namin makita kung ano ba yung eggplant na yan. And what is the color of the eggplant? Violet, dark, pinkish, fuchsia, charot. Hindi natin alam. So ito, sabi naman ni kasawsawerang, Prilin Maria, binuntis mo? Tapos sasabihin mo, the cave is very big? Yung totoo. Ayan na, nagalit na si ate. Ano ba si Maggie? Is she cesarean or normal? Kasi ako, syempre, wag na tayo magpa-santa-santa dito di ba, meron naman kasi talagang kasabihan, sabi nila, kapag normal delivery daw ang isang babae, nagbabago daw yung size. Kaya ayaw na mga kalalakihan na nagpapa-normal delivery yung mga babae. Gusto nila cesarean. Kasi may kaibigan akong ganun ayaw niya. Nag-iiba daw yung size. Pero, may nakausap naman ako, sabi, hindi. Normal pa rin naman daw, natural pa rin naman daw. So, hindi natin alam kung, syempre ako, hindi pa naman ako nanganganak. So, hindi ko talaga alam kung ano talaga yung tunay. Pero, according to all my friends, hindi naman daw nagbabago. Baka naman haka-haka lang yan. So, ito naman sabi ni kasawsawerong Albert Dizon, kakahiya kayong dalawa, isipin nyo na may anak kayo. Ito naman si ate, masyado namang killjoy. Nakakatawa nga di ba? Minsan kaya nga
natin to para matawa-tawa naman tayo. Alam nyo, kapag ang mga social, yung mga nag-away-away sa social media, ang lakas na ang social nila, nakakatawa sila. So, hayaan na natin sila mag-away-away para naman meron tayong pinagkakaabalahan. Ako, kapag walang sasawsawan, wala akong pagkakaabalahan. So, mas gusto ko tong mga ganito. Sabi ni kasawsawerang Emeline Adlaon, airing your dirty laundry in public is a sign of toxic relationship. Respect is totally gone and unfortunately, the children are the most affected. Totoo naman talaga. Kaya nga dapat, diba, yung mga private matters na ganyan, dapat kinikip na lang sa inyo. Pero syempre kasi social media is very powerful nowadays. Siguro yun na lang talaga yung pinaka-outlet mo para sabihin ko ano man yung nasa puso mo. Kaya dun ka na nagsasabi. And toxic talaga, pero wala ganun talaga Masyado na tayong kinain ng sistema ng social media. Ito naman, sabi ni kasawsawerang Mayela Garcia Dizon, first of all, there is no such thing like big cave. Huwag mo nang i-defend yung kajutayan mo. Oh, nagalit si ate. Sabi sa inyo hindi pala totoo yan. Wala talagang big cave na yan. Naniniwala ako baka jutay lang talaga kaya nasabi niyang big cave. So, I agree with that. Ito naman, sabi ni kasawsawerang May Hazel Garcia, hindi totoo yung big cave na sinasabi mo. Madami na nag-explain about dyan. Pero yung small eggplant business, nag-exist talaga yun. O, diba? Medyo tama naman ako yung sinabi ko kanina, diba? Na sabi ng ibang lalaki, ayaw daw nila na nag-normal yung babae. Kasi nga, malaki nga daw, luwag. Pero, sabi nila, hindi daw. So, mas naniniwala ako na hindi talaga. Choose lang ng mga lalaki yun. Alam mo kung saan ako naniniwala? Sa maliit talaga. Kung maliit ang eggplant mo, huwag kang magpalusot na malaki yung cave niya. Charot. So ito, sabi ni kasawsawerang Harold Ken Ekong David, may mga babaeng dito, todo defense sa kasarian nila. In fact, totoo naman na bumabalik sa dati. O lalaki na nagsabi nito ang sa kanila. Pero todo rin makapanglait sa kasarian ng lalaki. Na alam naman ng lahat, making fun of his insecurities is a big foul. Tapos sila itong mga babae na ito, na no to body shaming and respect women ang boses. Dito masasabing double standards exist. Pero kasi, ang hirap magano Ako in my own opinion, it doesn't matter if it's big or small yung size ng eggplant na sinasabi nga nila. Ako kasi mas naniniwala pa rin talaga ako sa performance. Kasi big nga yung eggplant mo, hindi ka naman marunong. So wala rin. So dun tayo sa marunong mag-perform. O diba? Hindi na to sawsawera with a hard vlog. Kamanya kang vlog na to. So ito naman, sabi ni kasawsawerang Eva Deslarias Abiog, both educated but never learned. Alam mo, ako naniniwala ako na kahit educated pa yung mga yan, may mga moment talaga na puputok at puputok yan sila. And mga medyo bata-bata pa tong mga to, kahit pa paano, nadadala din sila ng mga emosyon nila. So, hindi natin sila masisisi. Huwag nating sabihin na uneducated na sila because they did that. Hindi ako naniniwala doon. Siguro yun lang, wala lang talagang control at respect. Ito naman, sabi ni kasawsawerang Ulysses Steven Suarez, solve your issues privately. Dami naming iniisip. Oo nga. Kung ako sa inyo, huwag na lang kayo mag-overthink. Parang wala na kayo masyadong iniisip. Sabi naman ni kasawsawerang Evelyn Honasa Natividad, Johnny Depp versus Amber Heard Philippine Edition. Nakakahiya kayo para kayong walang pinagsamahan. Malas ng anak nyo. Kayo naging parents niya. Wala man akong yaman na ibibigay sa anak ko, sisiguraduhin ko naman na bubusugin namin siya sa pagmamahal. Sure ako, lalaki siyang ipagmamalaki niya kami ng daddy niya. Edukado at mabubuting tao. Uy, kasawsawerang Evelyn, iko-correct lang din kita. Be careful sa mga binibitawan mo ring salita. Kasi marami akong kilalang ganyan. Hindi mangyayari sa akin to. Tuturuan ko siya ng tamang edukasyon, ng tamang ganyan-ganyan. Pero sila yung mga nag-fail kasi masyado silang naging mayabang sa sarili nila. Kung halimbawa man nangyari man ito kay Maggie at kay Victor, huwag nating isipin na sobrang pangit ang ginawa nila. Hindi na sila magiging mabuting magulang para sa kanilang anak. Just happened na yun nga na nagkaroon sila ng problema at naisa publiko ito dahil mga public personality rin naman sila. Pero huwag ka sanang masyadong maging mayabang sa pagsabi na sisiguraduhin ko na bubusugin namin sa pagmamahal ang anak ko. Kasi alalahanin mo, minsan, kung sino pa yung medyo mayabang magsalita, sila pa yung nagkakaroon ng mga issue na ganyan, nakakaroon. So, medyo careful ka lang. Just humble yourself and then try to do it talaga. Ito naman, sabi ni kasawsawero Clarissa Serio Bigayan, nakakalungkot pagkatapos magmahalan ganitong kakalabasan. Hay nako, may mga tao na naman sawi sa love. Alam mo, totoo talaga yan. Sobrang dati nakita ko pa to sa Boracay si Maggie tsaka si Victor. Pandemic nun, yung kaka-open na ng Boracay, nakita namin sila very sweet. Ang cute-cute nila, tapos ang sexy-sexy ni Maggie. Isipin mo napaka-perfect ng relationship nila. Pero behind closed doors, hindi pala. Meron palang problem din. And nakakalungkot nga na kailangan nilang maghiwalay. At the same time, kailangan din nilang magsiraan in public. Kasi minsan nababasa ko yung mga post nila Ang cute-cute nilang mag-usap sa social media. Maraming mga hashtag si Victor na photographer husband pa yun. Yung mga ganon, nakakatuwa yung mga hashtag niya. So, I thought before sobrang nakakainit naman yung relationship nila. Ang ganda-ganda. Yung pala, meron palang something na
Hindi natin alam talaga. Kaya ako, alam nyo, advice ko sa inyo mga kasawsawera, huwag kayong masyado nagpapaniwala sa social media. Kasi social media is very deceiving talaga. Minsan, yung mga pinopost dyan, akala mo sweet-sweetan, pero behind closed doors, oh my goodness, nagsasapakan na yung mga yan. Kasi masyado tayo mga plastic, hypocrite ang mga tao eh. Kung ano lang yung mga magaganda, yun talaga ipapakita natin. Pero syempre, kung ano yung pangit, hindi mo talaga ipapakita yun. Which is, ganun naman talaga yata dapat. Pero ako, I believe, dapat kung hindi naman talagang ganun yung sitwasyon ninyo, huwag ka na lang mag-post ng mga sweet effect something para lang i-please yung sarili mo. Para lang sabihin na, ay, okay kami, ganyan. Pero hindi pala. So, yun. Actually, nag-enjoy ako sausawan kayo. Sobrang, nung nakita ko yung posting yung yan, sinend ko kagad sa mga group ko kasi nga, nakakatawa talaga kayo. And I pray and I really hope na matapos nyo yan ng maayos, na somehow itong mga pagpaparinigan ninyo, mga galit ninyo, ng puso ninyo sa isa't isa, one day, magkaroon ng kapatawaran. At one day, pagtatawanan nyo na lang yan, yung mga nasabi ninyo sa isa't isa. And ako, gusto ko maniwala na si Maggie Wilson is hindi huge cave, diba? Ano yan? Masikip yan. Charot! At ito naman si Victor Consunji, hindi ko talaga alam. Kung small eggplant issue ka talaga, daanin mo na lang sa performance, sa next na jowa mo. Charot. So, yun lang. At dahil dyan, susunod naman tayo sa ito pa. Sobrang pinagkakaguluhan din ito ngayon sa social media. Dahil may isang fan, si Morissette, na sobrang toxic as in. Ganito yung nangyari. Niratrat ni Mel De Guia ang mga fans na binabash ang girlfriend niyang singer na si Sherin Reyes kaugnay sa kanta nitong Ayaw Ko Nang Bumitaw. Eh, gusto kong katahin pero hindi ko makanta. Hindi ko makanta. Wag na lang talaga. Hindi ko talaga alam kung paano siya kantahin. Particular na binanata ni De Guia ang fan si Morissette na sinasabing kung hindi dahil sa huli ay hindi sisikat ang kanta. Sabi, hindi nga niya pertaining to Sherin napasikat ang kanta niya at pati career niya. Hirit ng fan. Dapat nga siyang magpasalamat kay Morissette. Patay na ang kanta ni Sherin na yan at matagal nang limot ng music lovers. At magkapera pa muli si Sherin dahil sa revival ni Morissette. Dagdag nito. Sagot naman ni De Guia, marunong akong pumatol sa mga utak ipis na ito. Inaano ba kayo ni Sherin? Mori, mga fans mo, nakalimutan ata i-take ang GMRC, sabi naman niya kay Morissette. Tapos, ito, sabi, kung kaharap ko lang si Morissette ngayon, sasabihin ko ang toxic ng fans niya. Kayong sumisira sa iniidolo ninyo. Sana masarap ang ulam niyo bukas, sabi ni Mel De Guia. Toxic talaga yung mga fans ni Morissette kasi bakit kailangan pang ipagdiinan, sabihin na napasikat. Pero you know, social media is ganyan talaga. Lahat ng mga opinion, comment natin, especially mga fans, sasabihin talaga yan. And ako magiging honest lang ako kay Miss Mel De Guia. We should be thankful talaga kasi nga, ako, hindi ko talaga alam yung kantang. Sorry, Sherin I really like you. Sobrang ganda ng boses mo. As in, love na love talaga kita. Pero ako magiging honest lang ako bilang sausawera tayo. I don't sugarcoat nga, diba? Hindi ko talaga alam na kay Sherin yung kanta na gusto ko nang bumitaw pero ayaw na. Gusto ko nang bumitaw. Yun, hindi ko talaga alam na kay Sherin siya. I really thought na kay Morissette talaga siya. And tama naman yung ibang sinabi rin ng fans na they should be thankful kahit paano kasi nga napasikat yung kanta at the same time, alam mo yung win-win situation kasi kikita rin si Sherin. Although, naiintindihan ko naman si Miss De Guia kung bakit siya naiinis kasi syempre yung mahal mo yung tao, diba? Tapos binabash ng ganon. Wala namang kabash-bash. Bakit kailangan i-bash ng ganon buti pa si Morissette napasikat yung kanta niya. Hindi na dapat pang ipamukha. Naiintindihan ko rin si Miss De Guia kung bakit siya pumatol ng ganon. Ang masasabi ko lang, win-win situation. Napasikat ni Morissette yung kanta. Mag-i-income si Miss Sherin Reyes dito ng bongga. So, everybody happy. And then dun sa mga toxic na fans, please stop doing that. Kasi syempre, alam niyo sa totoo lang, masakit din sa loob ng mga, like kunyari, artista or singer, kapag binibigyan nyo ng comparison, kasi magiging ugat lang yun na parang mag-away-away yung ibang mga artista, singer, kasi dahil kayo yung mga nag-i-start. So, somehow, tama yung sinabi ni Miss De Guia, toxic talaga yung ibang mga fans. Ito, sabi ni kasawsawerang Ana Sia, sa totoo lang, hindi naman si Morissette ang nagpasikat ng kanta sa teleserye ni Jody Santa Maria. At dun nga nakita na napakagaling ni Sherin talaga. Diyos ko, hirap na hirap kaya si Morissette kantahin yung gusto ko nang bumitaw, habang si Sherin cool na sa pagbirit. Fairness, o diba? Tama naman, kahit hindi ko napanood. Gusto ko maniwala sa sinabi niya. Pero papanoorin natin, hindi ko alam. Knowing Sherin, oh my goodness, she's really a good singer magaling talaga siya. So, naniniwala ako kay Ana Sia. Ito naman, sabi ni kasawsawerong Mark Pingson, huwag na nating idamay yung nananahimik. Doon ka na lang sa basher magalit. Huwag mo nang mention yung pangalan ni Morissette dahil hindi niya naman kagustuhan na bash siya ni Sherin. Alam mo, tama si Mark Pingson. Kasi dito sa post ni Mel De Guia, talagang dinamay niya dito si Morissette. Mali naman talaga na idamay niya. Pero ganun yata talaga, damay-damayan na lang yan Kasi syempre, dinamay din yung jowa niya diba? So, dadamay niya na rin si Morissette. Ito naman, sabi ni kasawsawerang Graciela Ranque, sa mga fans ni Morissette,
respetuhin ninyo si Sherin dahil siya ang isa sa mga composer ng kantang yan. Magpasalamat kayo dahil pinayagan na kantahin niya ni Mori. Totoo naman, we should be thankful. Kaya nga iwasan nyo na yung, ano ba yun? Nakatoxic nyo talaga. Sabi ni Kasawsawerang Marizel Fuentes, hirap na hirap nga yung Morissette kantahin. Opinion lang po. Alam nyo, mas hirap na hirap akong kantahin kaysa kay Morissette. Sure ako dun. Ito naman sabi ni Kasawsawerang Len Cabanza Cortez, hindi naman kasalanan ni Morissette yun. Itong jowa ni Sherin Reyes, masyadong mapagpatol, konting bagay lang eh. Kung di naman totoo, manahimik ka na lang. Pero yun nga, hindi natin siya mapipigilan na pumatol somehow. Kasi syempre, mahal niya yung tao. Ayaw niya nang nababash ng ganun. Kaya nga tayo may katuwang para ipagtanggol tayo. O diba? And sobrang blessed and lucky ni Sherin kasi meron siyang tagapagtanggol na katulad ni Miss Degia. O, sabi naman ni Kasawsawerang Sarah Reyes, true, ang toxic talaga ng mga fans ni Mori. May kanya-kanya silang galing sa pagkanta, kaya imbes na i-bash ng iba si Sherin, support na lang parehas. Dahil sa larangan ng musika, iconic na si Sherin at nagbigay din karangalan at buhay sa Pinas like Charis. Oh, totoo, agree ako dyan. Alam nyo, lahat ng mga singer na yan, iba-iba naman talaga sila ng diskarte. How they sing, pati yung mga boses nila, at kung gaano din sila bumirit, mga ganyan. So sana wala na lang din comparison talaga kasi masakit talaga sa loob yun. Ano ba kayo? Sabi naman ni Kasawsawerang Nicole Peterson, mas toxic ka, pinapatulan mo ang mga taong mas mababa sa'yo. Hindi natin masisisi nga again si Miss Degia kung bakit siya pumatol. Nagmahal lang siya. Si JJ ganyan din sa akin. One time may nambastos sa akin. Aba, nasa BGC kami, sabi ba naman? Kasi galing kaming gimikan eh. Na may nagyaya. Sa BGC pala may ganun na yung swinger. Sabi niya, do you want to join? Sabi ko, anong gagawin? Swinger daw. Basta swinger, i-research nyo na lang. Tapos sinumbong kay JJ, ganagal si JJ, sasapakin na yung lalaki, tinigilan lang namin. O diba? Ang sarap-sarap ng ganun na yung mahal mo, pinagtatanggol ka. Siguro sa inyo, walang nagtatanggol kaya ganyan kayo kaasin. Hindi, joke lang. So ito naman, sabi ni Kasawsawerang Rose Navarro, wala namang kasalanan dyan si Morissette, no? Kayo ang toxic mag-isip. Please, please lang. Huwag na lang nating idamay si Morissette and si Sherin Reyes. Magpasalamat na lang tayo na sumikat itong kantang to at inain talaga siya ngayon at nakakanta natin siya. At dahil dyan, tapos na naman ang ating episode for today's vlog. Kaya naman maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa lahat ng ating mga subscribers. At syempre, dun sa mga nag-like and subscribe, please, wag lang po kayo magsasawa na i-share din po ito. Pati po sa ating mga new followers sa Facebook account, please mag-share din po kayo doon and mag-like, of course. Kaya naman, maraming salamat po. At syempre, gusto ko lang pasalamatan saglit itong Sweet Fix. Sobrang na ako. Iinom muna ako. Ang daldal ko. Ayan, ang sarap. At dahil dyan, in a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart.